serye at dikit na dikit. Hindi ko rin masabi kung sino talaga lalamang kasi nakadepende pa nga sa execution and sa strategy nila. And yun nga yung sinasabi natin, possible mangyari yung comfort over meta as long as maganda yung execution. Actually, parang sinasabi mo, 'di ba, hindi mo alam sino yung lalamang. And actually, iniisip ko kanina, sino ba yung lalamang in the early game? And naisip ko, yung Jawhead. Kaso nga lang, yung Jawhead dito, side laner, na kung saan, possible gold lane pa nga yata nila. And medyo magiging iba yung rotation nito, no? Iba. And Kufra, ang gusto kasi niyan, set up. While dito naman sa Mapua, ang gugustuhin nila is yung patagalin doon sa clash. So parang set up or sustain, and titingnan pa natin kung paano nila i-execute yan. Dalawang teams na magkaiba ng strategiya na inihain sa atin ngayon. Sino kaya ang mananaig? Possible kasi na ma-overpower nung setup yung sustain kasi yun nga, madalas silang magkadikit-dikit. Oo. Pero in terms of survivability kasi, kahit makapag-setup ka, kung kaya nila mag-survive at tumagal o mapahaba yung buhay, eventually, magiging useless lang yung setup mo kasi babalik at babalik lang yung buhay. So yun lang, may kanika-nila silang mga trabaho na kailangan nilang gampanan, and medyo challenging nga dahil parang nasagot dito ng binild yung Mapua sa ating mga hero picks. Parang na-counter sila ng tuluyan. So kumbaga parang labanan na lang talaga ng execution And gusto ko yung pinoint out mo doon kanina, no, na yung setup, kapag hindi siya naging maganda or hindi na burst yung mga kalaban, is pwedeng mabaliktad ng Mapua. So kailangan talaga ng Benil dito ng alam mo yung tamang communication. Yes. Kasi syempre nga naman, sino ba naman nang ayaw nang magkaroon ng magandang communication? Sa lahat naman, communication is the key. Oo, communication talaga. Comms talaga dapat, no? Kahit ka sa relasyon, Oo. Kailangan talaga, no? Nag-uusap kayo. Kasi pag tatahimik lang kayo, wala kayong mapapala. Hindi nyo mababasa yung iniisip ng isa't isa. And now, we will have a pause. And talagang, nag-start na sila dito to take the turtle, and crucial yung turtle dito. Yung first turtle of the game, crucial siya. Pero, may nangyayari dito, okay nang ibigay mo yung turtle as long as trade ka ng hero kills. Diba? May mga gano'n. Possible din. Hindi pa mangyayari dito kasi yung split push masyado, knowing na meron pa tayong energy shields from our turrets. Hindi pa tayo umaabot sa 5-minute mark. So ngayon, crucial to. Kailangan may makasecure talaga from a team nung mismong turtle. And after that, dapat may-utilize nila yun. Kasi may extra shield yung turtle, may extra gold din. And kung kung napapansin din natin, bago mag-pause, parang ready na talaga sila Parang sabi mo nga kanina, sa relasyon, communication. And ngayon, para dito sa dalawang teams natin, ang gusto nila, ipaglaban kung ano yung meron sila. So, ganun. Parang parang hindi na lang ML to, may hugot din. May hugot nga talaga yung mga players natin, parang Siyempre, nakukumpara mo rin. Sabi nga basketball, parang ML din. Relasyon, parang ML din. Kailangan mong ipaglaban kung ano yung nararapat sa'yo, di ba? Pero isa pa, parang ang relasyon na kung saan meron lang isa talagang mananalo. Kaya ngayon, mukhang titignan natin kung sino talaga yung gutom, hindi sa pagmamahala, sa pagkapanalo para dito sa ating torneo. And knowing na this is a best of 3 series, no, parang kailangan maging maingat ka talaga sa mga galaw mo. Kasi kapag natalo kayo dito, you are behind na medyo meron pang meron pang psychological effect. Kumbaga pag bababa yung moral nyo And yun nga, mahalin tulad din natin na parang may dalawang manliligaw. Yan. Diba? Tapos nagpapaligsahan kung sino yung mananaig talaga. And pag natalo ka sa game 1, kumbaga plus pogi points na dun sa isa, lugi ka na. Kailangan kung humabol, kailangan mong mas higitan pa sa game 2 para ma-force yung game 3. Kasi pag hindi, mahuhuli ka na, matutu-0 ka, eventually, hindi ikaw yung sasagutin. It's a yes para doon. Sa mas alalamang, no? Kaya, kailangan talaga nilang bigay yung todo nila. Pero speaking of bigay todo naman, no? Kung mapapansin natin, talagang all out yung pwedeng ibigay na tong dalawang koponan natin. For the side of Mapua, again, the sustain is real for them. And gusto ko talaga din dito yung Johnson Johnson na surprise na kapag level 4 na yan, magugulat ka na lang, tara, uwi tayo, tas
babangga na lang yan Babangga. sa kung saan na pwede nilang ma-pick off. And doon kailangan mag-ingat ng binild. Kasi Yun. oo, may setup sila, pero yung setup kasi is para doon, parang ikaw yung nag-i-snipe ikaw yung nag-hunt. Pero kapag sila yung hinahunt, parang ibang istorya na yun. Ibang istorya nga. Kumbaga may sagot din sila eh. Sinasabi na kanina, set up or yung mismong laban doon sa sustain or survivability. Pero parang nakalimutan nga natin, no, yung Johnson, may capable din siya gumawa ng setup play. Ayun. And yung mga strategy dito when using the Johnson kasi, pag nag-proc ka ng ultimate, habang gamit mo siya at nagda-drive ka, tumatakbo yung cooldown eh. So pag bumangga ka, matik, pwede ka ulit magcast ng ultimate. Ayan. Basta matagal kang nagda-drive. Kumbaga, yung ano mo, yung speedometer mo, syempre tuloy-tuloy yung pagtakbo. Tumatakbo rin yung cooldown. So, road trip talaga. Pwede, no? Siyempre, sa college life, kailangan may pahinga ka din. Hindi puro, puro aral. Kailangan puro meron practice, kang, diba? meron kang hayahay. Ito nga yung baga sinasabi nga ni Sona, may academic break. Ayan. Diba? May academic break. So, matik, itong Johnson natin, mag-aaya siya ng mga kaklase niya or mga teammates niya. Pares. Joyride muna tayo. Ay, Pares Tayo. Pagkatapos mag-joyride, kakain ng Pares. Kain ng Pares. Siyempre, relaxing yun eh. Alam mo naman yung Pares, masarap yan eh. Tapos, after ng Pares, ride ulit. Diba? Ride ulit. Kasi, alam, sabi mo, Pagdaga. cool down, di ba? Cool down. Ride lang ng ride. At ang maganda pa dyan, hindi nauubusan ng gas. Yan nga eh. Wala siyang problema sa gasolina. Oo. Umaga, tuloy lang ng tuloy. Umaga, yung pagbangga niya, parang parking lang eh. Pupunta dun sa Parisan, Oo. parang magre-recharge ng Ayan. energy, kakain, chibog, tapos balik na naman, ultimate ulit, joyride na naman. Ride lang ng Eventually, ride. naghahanap lang sila ng magandang timing kung kailan tamang pumasok. And lalo-lalo na, itong mga kalaban nila, merong squishy heroes din. Oo. As long as ma-target nila yon, even without the vision. Kasi minsan, tumatama pa rin kasi. Nagkakaroon dito ng magandang ikot yung Johnson and alam niya kung kailan talaga dapat pumasok. And now hindi pa naman siya level 4, hindi pa natin nakita yung driving capability niya. Ano nga ba talaga nasa lisensya niya? 1-2 ba? Oo. 'Di ba? Baka Uno lang pala, no? Oo. So, hindi pwede palang mag-drive ng 4 wheels tong pagka-uno lang yung nasa lisensya niya. Pero, ang interesting din pala dito sa laban na to, no? Yung turtle lane natin, or the XP lane, na kung saan ang magkalaban, Exburg and Alice. Bago yun Bago nga yun no? Na kung saan, nagulat din ako, na Jawhead para sa Benild, yung nandun sa gold lane. And, siguro ang gusto nila is, for the Jawhead na magkaroon agad ng gold and magkaroon agad ng rotation na kung saan pwedeng i-surprise or pwedeng pumunit agad. Kasi Jawhead, alam mo yan, ejector tapos smart missiles, parang pwedeng mang-burst down din agad eh. So baka ganun din dito yung plano ng Benild. And doon sa Alice naman, hayaan lang muna nilang magpa-level 4 and kapag nasa XP lane ka kasi, mas aangat yung level mo. Tama. So, if that happens, parang bakbakan agad. Baliktad yung sistema nila ngayon. Parang Alice, bakbakan agad, Jawhead, farm muna. Tapos bumakbak mamaya. Baliktad nga eh. Pero eventually, kung naiisip mo, di ba, ilalagay mo sa XP lane yung Alice, tama nga naman. Kailangan mo nga ba naman yung Blood Oath ka agad, di ba? Oo. Mabibitin siya sa item, pero mukhang may nakikita Gana mo yung naman, no? science behind doon sa Ayan. ginagawa niya. Di ba? Merong siyensya, lahat may explanation, and of course, parang chori lang yan eh. Di ba? Naririnig ko yun. Ano yung Si chori Oria? yung chori ng nung Alice na nilagay sa XP lane? Ngayon mapapatunayan yan. Oo. Kung totoong effective. And speaking of science, Santi, ikaw ba, ano bang favorite subject mo nung college, high school ka? Recess eh. Ay, recess? Vacant. Halos magkaparehas pala tayo. Halata naman yata, Halata no? naman. Pero again, no, ang ginagawa ng mga koponan natin ngayon is proving us na hindi lang sa academics, hindi lang sa physical games sila magaling. Pati na rin sa esports na kung saan ito yung mas nagiging boom ngayon eh. Kasi Tama. hindi naman tayo pwedeng mag-physical activity. So,
ang ganda din talaga ng ganitong event. And syempre, no, Yes. salamat dito sa CCE for giving us this opportunity. And again, this is the first ever Collegiate Cup in the country. Yun nga talaga, no? A great initiative para dito sa ating mga student athletes. And of course, yung entertainment din na nabibigay sa audience. Na yung mga fans nila sa basketball na nag-cheer dati sa mga stadium na kung saan sila naglalaro. Ngayon, sa mismong cellphone, pwede sila manood sa bahay nila. Iba na lang yung laro. Pero eventually, parang i-imaginein mo lang paano nyo chinicheer dati itong mga players na to Kasi mga basketball players sila. Nakikita mo dati sa stadium, humihiyaw ka. Pero ngayon, na-stay at home lang. Pwede ka manood sa telepono mo. Kung saan ka man nanonood ngayon, hihiyaw ka pa rin. Di ba? Pag mga fans nitong mga sikat nating mga basketball players. Ang makulit nun, kapag meron pa silang dalang mga lobo, tas inuuntog-untog pa ng gano'n. Oo nga Pero let's head on na agad dito sa ating game at mukhang yung turtle, hinayaan na lang dito makuha ng Mapua at yung Benilde hindi na sila lalaban pa. Pero mukhang may pagpasok doon sa may bandang gitna. Talaga mahihirapan siya. Pero all rock agad na mapapatumba. Quad shadow pa atras. Parang wala lang nangyari. Warren Bonifacio with a sneaky play. Nakakuha na sila ng turtle. Nakakuha pa ng kill. And this gives them a head start para dito sa ating match number 1. Minaximize talaga nila yung turtle buff. Kita mo yun, pumasok siya doon sa mid lane turret kahit na alam natin energy shield meron, and kapag pumasok ka doon, mas magiging masakit yung ibibigay ng damage sa'yo. Pero having the turtle buff, parang mas nagkaroon siya ng confidence na pumasok, and Olrak kasi dito siya yung parang magiging key player for the side of Benilde na kailangan yung mag-ingat sa isang Olrak or sa isang Louis kasi yung sama-sama jutsu, yung vacuum nga na sinasabi natin, kailangan nilang iwasan. Kailangan, no? Kasi, yun nga kailangan yung magsama-sama, tapos yung kalaban nyo, gusto rin na sama-sama kayo. So, ano ba talaga yung dapat yung gawin? And ayun na nga, napaikot na nga dito si ACG Nokum. Yan. Diba? Ultimate, pwede nyo namang i-proc maya-maya at nakita mo, kakababa pa lang dun sa parisan, sumibog lang ng konti. Ngayon, iikot-ikot naman with a joyride. Tingnan natin kung sino ang unang magiging biktima ng pagbaga. At ayun! Hindi tinamaan doon, pero may Ugi Shadow kill na gagamitin, no? And makakasecure agad dito ng kill etong Mapua W. Bonifacio na kung saan parang talagang it rhymes naman doon sa bayani natin, Andres Bonifacio. Laban lang ng laban. Laban lang ng laban to si Warren Bonifacio, and ibang klase yung strategy lang napili. Bago to sa aking paningin dahil yung Johnson sasamahan mo ng isang assassin. Ito pala yung strategy nila. Wala silang pakialam sa Estes. Bahala ka dyan. Mamaya ka na sumama. Kaming dalawa yung riding in tandem. Pero ngayon na the turtle is up, agad nila tong ise-secure. Andyan yung zone coming in from Apeng para matulak pa atras. Pero mukhang nagpapanggap na mo ang tropa natin si Code R. Tingnan natin kung magiging epektibo nga ba yung code niya para mapag-secure. Pero mukhang hindi na siya aabot. Even with the vision for the turtle, alam niyang delikado na pumasok. Pero the jump! Tyrant's Revenge tapos Tyrant's Rage combi. Agad makakakuha ng dalawa, but the blessing of the Moon Goddess will save them. Ugi Shadow kill na naman, tapos meron pa mapashurikin. Pero hindi pa rin sapat. Ngayon, papasok sila! Wow! Under the turret, securing a kill. Grabe. Nagtipi pa sa mukha si Sansan dito. Ibang klase na dominance ang pinapakita. Game number 1, 5-minute mark pa lang yun. Call me QWERTY. Grabe, akala mo tapos na tinanggap na ng Mapua na hindi nila mapapatay etong si Code R. Pero sabi, no, not today, my friend. Talagang sinugod ulit netong si ACG Nokum 10, and with that, nakasecure na naman sila ng kill. And ang maganda doon, Santino, etong si Code R, yung napipitas nila ng napipitas. Having this marksman Bruno na kung saan gusto mong magkaroon ng items, hindi ka makabili. Hindi ka kasi makapag-farm So, wala siyang pambili ng items, and ngayon, parang mas magiging agresibo ang Mapua kasi alam nilang behind ang mga members dito ng Benilde. Pero tingnan mo, yung riding in tandem natin na Johnson, and lagi siyang may ka-partner. At yung ultimate niya, kapag ready, gagamitin lang ng gagamitin. Yun nga wala na talaga siyang pinipili pa. Kumbaga, anligas nga nasabi natin kanina. Tapos, meron pang sapat na energy. At ngayon,
Sumasama lang siya kay Warren Bonifacio, napatumba si Phantom doon sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi na nga nila pinansin din. Pero ngayon, mukhang pinaplan lang mag-end. They have the vision. Pwede nila ditong tamahan. Pero nice flowing blood. Grabe. For the evasion coming in from Babsky. Nakaramdam siya doon. Parang parang nakita din niya na pabangga na sa kanya, so iwas na lang din muna. Pero Babsky dito, 1-0-0 at mukhang yung teorya ng Alice maging effective. And looking at the item, Santino, Alice dito, meron na siyang Clock of Destiny. And mukhang, as in sustain talaga yung gusto niya sa umpisa. And then mamaya sila papalagan. Speak of palagan, mukhang may pagpasok siya doon. Napakaganda pasok with the flowing blood. Babsky here, agad na ipapop na nga dito yung blood old niya. Tuloy-tuloy lang, but the turtle, sila pa rin ang makakuha. Last Insanity, ang ganda ng pagkakaproc. Pero mukhang nabibitin sila. Ngayon si Sansan, mapapatumba na. Wala na yung sustain na inaasahan. But here comes Phantom with the bolts. Andyan na yung Chaos Assault. Triple kill will be secured. At mukhang hindi pa siya kontento. Pero hindi niya na to hahabulin. Alam niyang delikado. Phantom! Grabe doon. Ibang klase yung Chaos Darkening na pagpasok niya. Kumbaga siya dito yung walis. Doon sa naipong dumi. Kumbaga, nilagay niya na lang diretso talaga sa daspan. Ay, diretso daspan. Pero may dumidiretso din dito, Kaso hindi nabangga si Babsky doon. Santino, doon sa turtle take, ang ganda doon ng ginawa ng Benild. Kaso, mas naging maganda yung pag-counter ng Mapua doon, yung pag-proc ng Last Insanity, nakatulong yon para kay Phantom na linisin, na walisin yung members ng Benild. At ngayon, having Phantom dito, 3-1-1 against an Alice, a Drawhead, mukhang mas magiging confident siya ngayon. Kasi naka-triple kill siya Parang mas mabuboost yung moral niya to the point na, kaya ko to. Yes. Masakit na ako ngayon. Pwede ko na silang i-burst down. Pero look at that Johnson, yun talaga maximizing the ability or the skills of the Johnson na kung saan kapag gana or kapag available, automatic gagamitin. Pero merong naging kill doon, and with that, isa para sa isa lang din naman. Trade lang din ang ginagawa. Pero sa bottom lane, bakbakan ng dalawang matigas, dalawang makunat, pero the sustain is real. Para dito at magdi-disengage muna sila. Oo nga pero ito na naman, nag-iipon na naman ng lakas, joyride na naman, nag-aya na naman ng tropa, sino kaya ang mabibiktima? Wala silang vision, pero ayun! Nakita pero nagkamali ata ng pagbangga, medyo napatagilid, pero nice jump, tapos bouncing ball, trying to protect his teammate, but hindi iyon sapat. Wala na ngayon yung damage dealer ng kabila at sila nang lumalamang, Mapua ngayon in control of the game. Pero another ultimate coming from the Johnson. Papasok under the turret off cam. Pero mukhang siya pa madidisgrasya. Masyado na palalim, hindi na nakalabas. Yun lang ang problema nitong ating Johnson. Pag nagkamali siya ng pagbangga, wala siyang pang-escape basta-basta. Walang insurance. Yan. Kaya ngayon siya yung nabigyan. And ngayon mukhang ang gusto rin gawin ng Mapua is to take the Lord, pero may pagpasok doon. Etong si Babsky, Santino, ang nakikita natin dito sa mismong laban, ang side ng Benild, gusto nila ng setup, gusto nila nung layering of skills. Pero mas nagiging effective ang layering dito ng Mapua. Yung pag-follow up nila kapag may nabangga itong si ACG Nokumten, automatic parang on point agad at ready yung mga tropa niya. Ibang klase nga yung pagmamaneho talaga, alam na alam. Pero Sansan, wala nang pa-sustain. Nahuli pa nga dito si Warren Bonifacio, pero mukhang aabutan man ng bola, agad na makakatakas. Ngayon, nawala yung isang miyembro ng Mapua. Sila ang may advantage to secure the Lord. Pero si Apeng, maganda ang pwesto. Ramdam niya na nagtitik dito ng Lord. Pero mukhang naispatan din siya kagad-agad ni Babsky at matatanggal ang kanyang Firaga armor. Ngayon, nangangalahati na ang buhay ng Lord. Sino kaya makakakuha? Nandito na si Warren Bonifacio at mabangga! Ang ganda ng pagkapasok. Tatlo ang tatamaan ng pagbangga. Tapos merong vacuum. Pero nice knock-up na kukuha dito ng Lord. But the last Insanity for the secure. Ang lupit na ginagawa dito ng Mapua. And the Cardinals proving to us na ibang klase ang kayang ibigay ng comfort picks over the meta picks. Grabe doon, Santi. Parang tinig pa nila yung opportunity na kinukuha ng Benild yung Lord. And nung nag-knock up yung Lord, nag-layer ulit yung skills nila Last Insanity, tapos nandito si Phantom, securing a double kill and a wipe out. And with that, meron ng Lord at mukhang
delikado na rin yung mid lane based turret dito ng side ng Benil. Pero for the Benil, meron pa silang sign of life eh. Ang Alice, nandito pa, Babski, 2-1-4 siya, may diversion doon. Kaso nga lang, mukhang nakaramdam si Apeng. Alam niya, kanina pa to nagiging maganda yung position ni Apeng eh, no? Na parang ready siyang mag-steal ng Lord, and ngayon parang ginagamit niya, tapos binibait niya lang yung kalaban niya. Tama ka din sinabi mo, no? Yung pwesto ni Apeng kanina din yung nagbigay din ng ng signal for ACG Nokum na nandito pre, kaya natin tong pasukin. Nung may vision sila, agad lang alam niya na kung saan siya, meron siya navigator. At si si Apeng, and nagampanan niya yung role. Eventually nakakuha sila ng Lord. Tapos nakakuha pa sila dito ng ng advantage. They are now in control of the game. Halos mabasag na yung inhibitor turret sa baybad ng mid lane. If itutuloy-tuloy nila yung ganitong playstyle, pwede tong mag-work, pero wag nilang patatagalin dahil alam natin yung Alice. Mamaya, pag may enough stacks na yan, mahihirapan sila. Wow! Binangga eh. Binangga! Parang may kilala rin akong ganun, no? Johnson strategy with the Bane. Oo nga eh. Kilala natin yan. Kilala. And with that, no, ang ganda nung, parang alam na alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin. Ito yun yung sinasabi natin na comfort pick over meta, na kung saan, tingnan mo, pagkabangga, sure na sure silang matitake nila yung turret, and with that turret takedown, magkakaroon sila ng advantage with the minion waves. And dito, ang side ng Benil, kailangan nilang mas maging maingat at kailangan nilang magkaroon ng pag-pick off. Having this Jawhead na gold laner yan eh. So, dapat ngayong 12 minute to 13 minute na tayo, maging gana na siya. Parang nag-stack na siya nung una, though yung Alice yung nag-stack, pero kailangan meron na ring gold dito ang isang Jawhead na kaya nilang pumalag. Pero, Santino, with the items, ang nakikita natin dito, parang ready din talagang pumalag dito si Xborg. Apeng, having this War Axe Immortality, tapos Bloodless Axe, Radiant Armor, sustain, and take note of that emblem, no? Festival of Blood, and meron na siyang 4 na kills. So, nag-stack na rin yung passive na ibibigay ng Festival of Blood. Mas magkakaroon siya ng spell bump na kung saan dadagdagan pa ng sustain ng War Axe, ng Bloodless Axe. So, kailangan yung ma-burst down agad yung Xborg para hindi kayo mahirapan. Kaso nga, anong ipang-burst down nila kung yung Alice is sustain lang din yung magiging laban? Yun nga parang nabibitin sila dito, 10 bits. 10 bits. 10 bits yung nila dito. Not unless maagawa nga sila ng surprise play with the diversion. Yung kumbaga, hindi i-expect dito ng Mapua na anytime soon pwedeng nasa gilid na nila yung kalaban dahil nga dun sa diversion. So kailangan din nilang maging maging mapagmatsyag kung kailan na pwede silang gulatin. Ayan na nga, diversion play. So nakita nila yon, and hindi itutuloy. Pero ayan excited dito si agad na nag-transform agad na magbabangga, pero tingnan natin, kamuntik-muntikan ng masagi yung isa, pero ngayon joyride lang ulit. Abang lang sila for the Lord spawn, and definitely they have the advantage in terms of the positions, pero hindi pa rin natin matatanggal yung possibility for a contest dahil nga andyan yung Louie. Agad na agad siya makakagawa ng way para madala yung teammates niya. Actually, gusto ko din i-point out dito si Exposito, na kung saan that Kufra, alam natin yung mga miracle setups. So, pwede silang mag-contest ng Lord. And kapag naging gana yun, parang it's either you win or you lose para sa kanila ngayon. Na kung i-contest nila yung Lord, the higher the risk, the higher the reward nga, ika nga, no? So, magiging matapang ba sila para i-contesto? Or kaya din naman nilang dumepensa, kaso nga lang, doon sa pagdepensa ang gagawin nila is medyo mahihirapan sila knowing na sobrang laki ng kalamangan dito ng Mapua. Tama, ACG Nokum doon with ultimate, binangga niya just to buy time for his teammates to secure the Lord. Yung slow din ng ultimate niya right after makabangga, ang laking factor nun para ma-delay. Kasi gusto rin mag-attempt nga ng contest talaga ng Benil, but they failed. And now, yung pressure nasa kanila na. Meron silang damage na makikita natin. May Louie, may Vacuum, mabilis mag-clear ng minions. Andyan yung Bruno, andyan yung Alice. Pero sa tingin mo ba, ano ba yung magandang gawin pa nila dito to secure the defense talaga na sure? Kasi possible na matapos Possible, no? Pero ang pinakamaganda rito is makapick off itong si Rising, na kung saan magulat bigla
ang pinakamaganda niya mag-pick up itong si Sansan or itong si Hayabusa. Uy! Pero may pagbangga doon. Nahuli si Kodar pero agad na magpapabanda-banda lang. Ngayon na nakapwesto sila, yung minion waves nasa labas pa. Pero mukhang gusto nila mag-tower lock. Abutin nga ba? Pero ngayon, bakbakan na talaga. Mega kill ang makukuha. Wala na yung jungler. May natirang cannon. Pwede na itong i-tower lock pero mukhang maubos sila. Isa-isa ang pagpasok. Nagkaroon ng audition. Pero there goes our game number 1 for Mapua. The Cardinals securing the game. Wow. Comfort pick over meta. Pinatunayan ito ni Johnson, no? And looking at this, our post-result or post-match result, kitang-kita natin the MVP is no other than Mapua Warren Bonifacio, Warren Bonifacio, na kung saan siya yung nagdala ng game. Pero ang isa sa gusto kong bigyan ng pansin dito, etong